الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. Ang topic natin sa araw na ito ay ang chapter 4 sa pagpapatuloy ng daigdig at lihim ng puso. So dumako na tayo sa chapter 4. Gaya ng nakaraang nasabi natin na itutuloy natin dito ang isa pang uri ng puso. Yaong puso na kung saan pusong may sakit. Tulad ng tao, ang tao o hayop na nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala ay nakakaranas ng sakit. Minsan ang sakit na ito ay tumatagal. Minsan naman ang sakit na ito ay hindi nagtatagal. Minsan maaaring ang sakit na ito ay hindi lang magtagal kundi ito ay magiging malala. Minsan naman ay hindi nagiging malala kundi mabuti. Minsan ang sakit ay hindi lang lumalala kundi tuloy ang ikinamamatay. Minsan naman ay hindi ikinamamatay kundi tuloy ang nagbibigay ng sigla at lakas at buhay sa isang tao. So tulad ng isang puso, ang pusong may sakit ay tulad din ng taong yan ay maaari itong tumagal ang kanyang sakit. Maaring maging malala at mamatay o maaaring ito ay hindi magtagal ang sakit, hindi maging malala at maaari pang mabuhay. So ganito ang maaaring kahihinatnan ng mga pusong may sakit. Kung kaya, napakahalaga talaga na mapag-aralan natin ang buhay at daigdig ng puso o ang lihim nito para nang sa ganun ay malunasan natin abang maaga pa, abang may pagkakataon pa ang ating mga puso. So ang pusong may sakit ay may dalawa uri itong sakit. May dalawang uri ng sakit ang puso. No? May dalawa. Ang sakit ng pusong ito ay nagtataglay ng dalawang uri na kailangan nito nating malunasan. Mayroong dalawang pintuan ang puso na kung saan dito dumadaloy ang mga udyok ni Shaitan sa ating mga isipan. Kapag nag-udyok si Shaitan sa ating isip ay tumatagos dito sa ating puso. Tumatagos doon sa pintuan na yon. Ganon din ang ating kaluluwa. Dito rin tumatagos ang kanyang mga gusto. So una, ang isang pintuan ng puso na kung saan pumapasok ang mga bulong ni Shaitan, mayroon lang dalawang pintuan ng puso na kailangan nating maisara upang hindi na maka-forma po si Shaitan sa atin ang ating sariling kaluluwang ang masama ay pagnanasa. Masama ang kanyang pagnanasa. Ang kaluluwa ay nabanggit sa banal na Quran ng Allah subhanahu wa ta'ala sa chapter 12:53, Innan nafsa la'amaratul bisu. Ang kaluluwa ay nahihilig sa masama. Maliban, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sa mga kahahabagan niya. So kailangan mahabag ng Allah subhanahu mahalabag sa atin si Allah subhanahu wa ta'ala upang ang ating soul ay malunasan mula sa kasamaan, maging matuwid at maging content siya sa anumang nangyayari sa ating buhay. So ang unang pintuan na dapat nating itong maisara na dinadaluyan ng bulong ni Shaitan ay ang pintuan ng pagnanasa. So lahat ng tao ay mayroon nito. Mayroon tayong pintuan ng pagnanasa sa ating mga sarili. Bubulong si Shaitan sa ating isipan ng isang masamang bagay na gustong-gusto naman ng ating kaluluwa. Nagsasabay pa sila. Na gustong-gustong gawin ng iyong kaluluwa. Pagnanasa sa sarili. Ito ang unang sakit ng isang puso. At ang pagnanasang ito ay may tatlo ring sakit. Ibubukod natin ang topic na ito at sabaybayin natin. Mayroon sakit din ang pagnanasang ito na tatlong uri.
ito ay nakabukod nating tatapikin, mga kapatid ko sa pananampalataya. So dumako tayo dito sa pintuan ng pagnanasa. Mga kapatid ko sa pananampalataya, ang pintuang pagnanasang ito ay pinagnanasahan ang pagmamahal sa kayamanan, pagnanasa sa makamundong buhay o bagay, pagnanasa sa laman, sa mga babae, sa mga anak, pagnanasa na nagbibigay galit sa Allah subhanahu wa ta'ala. Lahat ng nagbibigay galit sa Allah subhanahu wa ta'ala, sugal, babae, alak, drugs, lahat na nagbibigay galit sa Allah subhanahu wa ta'ala, ito ang hinahanap nito. Ito ang pintuan ng pagnanasa sa ating puso na ito ay sakit na dapat nating itong maisara upang mawala ang pagnanasa mula sa masasamang bagay na ikagagalit ng Allah subhanahu wa ta'ala. Isang bagay na kung saan nagbibigay sa ating puso ng hindi pangkaraniwang sakit. Hindi lang basta-bastang pangkaraniwang sakit ito. Batid natin na ang impyerno ay nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala na puno ng pagnanasa. Gaya ng sabi ni Jibril alayhi salam, nang pinatignan nito ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya, tinignan niya ang ang paraiso. Sabi niya, Jibril, tingnan mo ang paraiso. Tinignan ni Jibril. So na makita ni Jibril ang paraiso sa kagandahan, magbalik siya sa Allah subhanahu wa ta'ala, sabi niya, Ya Allah, maraming makakapasok sa paraiso. Sabi niya, Jibril, balikan mo. Binalikan ni Jibril alayhi salam na makita niya ito'y nakabakod ng mga pagsubok. Sabi niya sa Allah, nagbalik siya, Ya Allah, kakaunti lang ang makakapasok sa paraiso. So tingnan mo ang impyerno, Jibril, sabi niya, alayhi salam. Tinignan ito ni Jibril alayhi salam, nakita niya na napakahabdi, na nakatambang na kaparusaan ang nailagay doon. Isang kasakit-sakit na lugar. So nagbalik sa Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Allah, sabi niya, walang makakapasok dito. Sabi impyerno, balikan mo Jibril, sabi niya. So binalikan ito ni Jibril at nakita niya na nakabakod ito ng puno ng pagnanasa. Sabi ni Jibril alayhi salam kay Allah subhanahu wa ta'ala nang simbalik, Ya Allah, mapupuno ang impyerno. So ibig sabihin mga kapatid, madali ang makapasok sa impyerno. Sa pamamagitan lang ng pagsunod natin sa ating mga pagsariling pagnanasa na inuudyok ni Shaitan at ang ating mga soul, ay madali ang makapasok sa impyerno. Madali lang ang makapasok sa impyerno sa pamamagitan ng pagsunod natin sa ating mga masamang pagnanasa. Ito ang daan upang ang isang Muslim ay manahanan o hindi Muslim sa impyernong apoy. Kung kaya ang sino mang nagnanais na makapasok sa paraiso ay nararapat na iwasan natin ang ating mga masamang pagnanasa. Ngunit hindi natin maiiwasan ito hanggat hindi natin ito na isasara. Kailangan maisara natin ang pintuan ng pagnanasa. Ano ang ipangsasara natin sa pintuan ng pagnanasa? May dalawang pintuan. Ang ating puso may sakit. Uno-una natin itong pagnanasa. Ang ipangsasara natin sa ating mga pintuan ng pagnanasa sa ating puso upang hindi makaudyok si Shaitan at ang ating soul ay makontent sa anumang bagay na at ibinibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay kinakailangan nating maisara ang puso sa pamamagitan ng takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Takot sa manlilikha. So hanggat hindi tayo natatakot sa dakilang tagapaglikha, ang gawaing masama na pagsunod sa ating mga sariling pagnanasa ay hindi natin maiiwasan. Tulad na lamang ng bansang Pilipinas, hanggat ang mga namumuno rito ay walang takot sa Allah, ay hindi nila maaayos ang bansang ito. Kinakailangan upang masaayos ang bansang ito ay magkaroon siya ng takot sa naglikha sa kanya. Sapagkat kapag walang takot sa Allah ang isang namumuno, ang pangungurakot kailanman ay hindi mawawala bilang sariling pagnanasa. Nanaisin niyang makamit ang lahat ng kayamanan dito upang lahat ng pagnanasang masama ay magawa niya. Maging sa bansang ito o sa labas man ng bansa. Ngunit,
kung mayroon tayong takot sa dakilang tagapaglikha, ang anumang masamang pagnanasa natin ay hindi na ito tatalab. Hindi na natin ito magagawa. Sa ganito, ang pintuan ng pagnanasang ito ay maisasara na, sapagkat wala ng bisa ang lahat ng udyok ni Satan na masama bilang pagnanasa sa ating sarili. Hindi na ito tatalab dahil tayo ay natatakot na gumawa ng paglabag sa dakilang tagapaglikha. So, ang ibig sabihin, upang mawala ang sakit at mabawasan ang sakit ng puso, ay kinakailangan maisara natin ang pintuan ng pagnanasa. So, ito ang unang solusyon. Pagnanasa. Na kung saan maisara ang pintuan ng pagnanasa upang ang sakit ay gumaling-galing. Hindi lalala. Gagaling-galing. Mauunti. Mababawasan ang sakit ng ating puso. Kapag naremedyoan pa natin ang isang pintuhan, tayo ay lubusan ng gagaling. Salungat sa mga hindi natatakot sa Allah, ang sakit ay hindi gagaling at tatagal at magiging malala. Kapag hindi ito nalunasan, maaaring ang puso ay mamatay. At, gaya ng tinapik natin sa nakarang topic, kapag ang puso ay patay, ito ang pinakamasaklap na pamumuhay na daranasin ng tao kapag niya ang puso ay patay. Ang kanyang magiging pamumuhay ay masahol pa sa hayop. Napakababang pamumuhay ang kanyang mararanasan sa kamundong ito. Sa ganito, kapag naisara natin ang pintuan ng ating mga puso sa pamamagitan ng pagnanasa, dahil sa takot sa dakilang tagapaglikha, wala nang bisa ang udyok ni Satan, wala nang bisa ang ating mga soul bilang sa kanilang mga masasamang pagnanasa. Sila ay magiging content sa anumang bagay na ibinibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Magaling-galing na ang ating puso. Isa pang pintuhan ng sakit ng ating puso na dapat nating maremedyohan. Kapag ito ay naremedyohan natin, tulad ng tao, siya ay magiging malakas at masigla na, wala ng sakit. Ngunit kapag hindi pa natin ito naremedyohan, ang tao ay nananatili pa rin may sakit na kailangan niya paglunasan ng kanyang sakit. Ano ang pangalawa? Ang pangalawa ay ang pag-aalinlangan. Puno siya ng doubt. Pag-aalinlangan. Mga taong may maling pagkaunawa sa kaalaman, sapagkat kapos sila sa paghahanap ng kaalaman, hindi nila ito binibigyang pansin, sinasaktan niya ang puso mula sa gawaing mga pagbabago. Mga batas ng tao na hindi batas ng Diyos ang nagagawa. Kaya ang puso ay nagdurusa sapagkat hindi niya makita o matuntun ang tunay na kanyang pagkalika na hinahanap niya ang dakilang naglikha sa kanya. Hanggat hindi natin ginagawa ang utos ng Allah at gumagawa tayo ng mga gawaing sarili lang natin ng pagnanasa, ang pusong ito ay palaging mayroong alinlangan. Palagi siyang may sakit. Ginagawa nila ang ikinagagalit ng dakilang tagapaglikha sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa dahil sa kawalang kaalaman. Kahit ang kanilang gawain ay puno ng pag-aalinlangan. Papaano ang pag-aalinlangan ay nagiging sakit sa puso? Tulad halimbawa, ang isang gawaing ginagawa mo sa pagsamba sa dakilang tagapaglikha. Kung hindi mo ito alam, abang ginagawa mo, ang iyong puso ay nag-aalinlangan. Hindi siya mapakali. Dahil hindi siya komportable kung ang ginagawa ng ating sarili ay tama o hindi. So, hindi siya mapakali. So, ang gawain kanyang ginagawa pala ay bidaa. Mga gawaing paglihis sa pagkilala at pagsunod sa dakilang tagapaglikha. Ito madalas ang gagawin niya ngayon sapagkat bakit? Sapagkat nagkukulang sila sa paghahanap ng kaalaman. Minsan ituturo ang isang bagay na ito ang sinabi ng Allah, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dahil sa hindi sila nag-aaral ay hindi basta sila maniniwala, lalo na kung taglay nila ang gawain ito. Hindi nila basta paniniwalaan, lalo na't ginagawa nila ang isang bagay na ito. Napupuno sila ng halinlangan sa kanilang mga puso. Ito ngayon ang inuudyok na pangalawa ni Shaitan sa ating isip tago sa pintuang ito. Nasasabihin niya, hindi totoo yan, gawin mo ito. Pag sinabi sa kanyang bawal ito, hindi totoo yan, gawin mo yan. Dahil hindi niya alam na bawal o hindi, dahil hindi siya nag-aaral, nag-aanap ng kaalaman, siya ang kanyang puso ay nagdurusa mula sa mga bagay na hindi niya naiintindihan.
Alalahanin ng puso ay mananahimik lamang kapag ang lahat ng katanungan at kasagutan kanyang inahanap ay mabibigay natin. Doon siya makakaramdam ng kapanatagan at magkakaroon ng lunas mula sa pag-aalinlangan. So, ano ang gagawin natin upang maisara natin ang pintuang ito mula sa pag-aalinlangan na kung saan may udyok lang ni Shaitan ay gagawin na natin kahit bidaa. Ang gagawin nating lunas dito ay ang hanapin natin ang salita ng Allah. Ang lunas dito ay ang salita ng Allah. Wala nang aklat pang mapapanindigan pa ang tao rito upang siya'y mapatnubayan at mamuhay na mabuti sa mundong ito maliban na lamang ang banal na Quran at sunod ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala na. Ito ang mga aklat na tanging magbibigay na lamang ng patnubay sa tao upang magkaroon siya ng mabuting guide dito at mawala ang kanyang pag-aalinlangan. Kinakailangan matutunan natin ang banal na Quran at sunod ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Sapagkat ang Quran ay lunas. Ito para sa atin, mga pag-aalinlangan at mga kawalang alam. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa chapter 10, verse 57, higit kumulang sa ating naiintindihang wika. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, usang katauhan, dumating sa inyo ang mabuting Quran mula sa inyong Panginoon. Nag-uutos lahat ng mabuti at nagbabawal lahat ng masama at isang kagalingan sa sakit na kawalang kamuangan, pag-aalinlangan na nasa inyong dibdib, isang patnubay at habag sa mga sumasampalataya. So walang lunas ang pintuang maliban sa knowledge. Ito ang lunas. Knowledge ang kailangan natin upang malunasan natin ang mga pag-aalinlangan sa ating mga puso bilang isang sakit na dinadaanan ng udyok ni Satan upang makagawa tayo ng bidaa. Kinakailangan natin ang kaalaman upang malunasan ito at ang ating mga puso ay tuluyan ng gumaling at maging masigla't malakas. Tulad ng taong may sakit, tuluyan na rin siyang maging masigla't malakas. Ang taong ito ay mamumuhay ulit ng masaya. Tulad ng puso, ang pusong ito ay mamumuhay ulit ng masama, ng mabuti. Ang pusong ito ay mamumuhay ulit ng mabuti. Tulad ng tao kapag siya gumaling, ay mamumuhay siyang napakasaya at napakaligaya kapag siya ay tuluyan ng gumaling. So sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa chapter 17 verse 82, ipinanaog namin mula sa Quran yaong mga bagay, ipinanaog daw mula sa Quran ang mga salita ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga bagay nagpapagaling at isang habag sa mga sumasampalataya. So ang salita ng Allah ay nagpapagaling sa atin. So ito ang magpapagaling sa atin mula sa ating pag-aalinlangan upang maisara ang pintuang pangalawa. Anong pintuan? Ang pag-aalinlangan na kung saan daanan ni Shaitan upang ang tao, ang Muslim o ang sino pa mang tao lilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala ay makagawa ng bidaa. So kapag naisara natin ang dalawang ito, ano ang magiging resulta kapag naisara natin ang dalawang bagay na ito, mga kapatid ko sa pananampalataya? At napanatili nating malinis sa dalawang uri na ito na nagbibigay sakit sa ating puso, ito ang dahilan upang tayo ay makapasok sa paraiso. Ang kasalanan ay parte ng pagnanasa at ang bidaa ay parte ng pag-aalinlangan. At maling pag-unawa na siyang sumasalakay sa puso upang bigyang sakit ito. Sa makatuwid ay kailangang isara natin ang dalawang pinto ng mga ito sa ating puso upang ang ating puso ay manatiling malinis at buhay. At sa pamamagitan ng takot at kaalaman sa Allah subhanahu wa ta'ala, ito ang tunay na buhay, tunay na tagumpay sa mundo ito sa kabilang buhay. At isa na naman, daigdig at lihim ang nalaman natin hinggil sa buhay ng ating mga puso. Subaybayan natin ang chapter 5 sa isa na namang napakagandang inihanda nating topiko sa susunod na araw, insyaAllah. Pakitadaw na alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulillah. Subhanaka lahumma wa bihamdik, syad la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.